Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Maria. Tungkol sa kanyang ama at lolo. Taong 1963. Santa Catalina, Negros Oriental. Nang mga panahong ito, kakatapos pa lamang sa elementarya ng tatay ni Maria, natawagin na lang natin sa pangalang Atan. At dahil bakasyon, nakagiliwa ng binata na mamasyal kasama ang kasing edad na kaibigan. Malapit sa isang lugar na kung tawagin ay Walog. Isa itong anyong lupa na napapaligiran ng mataas na bundok at ang gitna naman ay may maliit na lawa. Malinaw at malinis ang tubig. Masarap maligo kaya ito ang bisyo ni Atan tuwing walang klase. Maliban sa mga nabanggit, maraming mga klase ng ibon sa lugar. Kung hindi maliligo, gumagawa na lamang ng patibong ang binata. Kahit nababalita na may naninirahang elemento sa lugar. At isang beses sa isang taon, may namamatay dito. Kinukuha hindi umano ang kaluluwa bilang alay sa lugar. At sa katunayan, nasaksihan na ng binata ang mga nangyari. Ayon sa kwento, isang pangkat din ng kabataan na kaparehong nagpunta sa lugar kasabay nila Atan. Isa sa mga batang ito ang nagsisigaw habang naliligo. Hinayaan lang nila ito. Mababaw naman ang tubig at hanggang dibdib lang. Ngunit ilang minuto lamang ang makalipas. Hindi na bumabalik ang bata sa gilid. Nagpalutang-lutang na lamang ito. Wala nang buhay. Ang pinagtataka pa ng mga residente, butas ang tagiliran ng bata at wala nang dugo ang katawan. Yung mga kaibigan pa nga ni Atan ay natakot at hindi na bumalik pa. Habang siya naman, hindi ito natatakot. Hindi rin niya alintana na may namatay. Pati payo ng mga magulang at mga sabi-sabi. Nagpatuloy ito sa pagpunta doon kahit siya na lang. Minsan ay inaabot pa ng hapon. Hanggang sa isang araw, habang papauwi galing sa Walog, napadaan ito sa isang bahay ng isang matanda malapit sa lugar. Tawagin na lang natin ang matanda sa pangalang Tandang Berto. Oy bata, ikaw siguro yung nakita kong nagtatampisaw sa tubig. Halika nga at may sasabihin ako sa'yo. Bungad ng matanda. Ay nako, eto na naman. Papayuhan na naman ako siguro. Ano po ba yon, Tandang Berto? Tugon ng binata habang papalapit sa matanda. Dong, kanina naroon ako sa malapit. May nakita ako, Dong. Maniwala ka man sa hindi. Engkanto yon. Nakatitig at nakangiti pa sa'yo. Naku kang bata ka. Muling wika ng matanda. Dagdag pa nito. Makailang beses niyang nakita ang elemento. Ito ay tuwing tanghaling tapat. At sigurado siyang ito ang kumukuha ng mga tao sa lugar. Kumunot naman ang muka ni Atan. Ngumiwi ang bibig at sinabi nito na tinatakot lamang siya ng matanda. Sige na po, alis na ako tanda. Doon mo na lang sabihin sa iba po. Kasi hindi po talaga ako naniniwala dyan sa sabi-sabi. Wika ni Atan.
Mabilis itong naglakad papunta sa kalsada. Nang makarating malapit sa bahay, nakita niya ang nanay na si Elisa at nasa bakuran nito. Nakapamewang, nakatitig sa kanya ng masama at may hawak na walis tingting. Ikaw talagang bata ka! Nawala ka na lang bigla. Hindi ka man lang nagpapaalam sa akin. Doon ka na naman ang galing ano? Hindi mo talaga alintana na may namatay na doon. Wika ni Nanay Elisa. Pinagpapalo nito si Ata ng walis. Kumaripas naman ng takbo ang binata. Kagad pumasok ng bahay. Nakangiti pa ito na tila hindi nasaktan sa pagpalo. Kinagabihan, kinausap ni Atan si Tatay Juan. Nga pala, maalam sa mga kakaibang bagay si Tatay Juan. Manggagamot ang lolo ni Atan. At napagkalooban nito si Tatay Juan ng medalyon na gawa sa kahoy ng sinukuan. Pero lingid ito sa kaalaman ng mga kakilala. Tahimik na tao lamang si Tatay Juan. Ngunit napakabuti. Tananak, ayokong maging irresponsable sa'yo. Palagi na lang ako nakukutya ng mga kapitbahay natin eh. Pinapabayaan daw kita. Makinig ka nga sa akin anak. Hindi sa may kaalaman ako. Pero bilang ama mo, sumunod ka naman sa akin eh. Kaya ayaw ko nang marinig o makitang nagpupunta ka pa sa ulog eh. Alam mo ba dati? Dati din akong katulad mo. Palagi akong nagpupunta doon kaya lang eh. Mula noong kamunti ka na ako mamatay, hindi na ako bumalik pa doon eh. Hanggang tubig lang doon ng tubig anak. Pero bigla nilang may humila sa akin eh. At naging lampas tao na. Nakita mismo ng dalawang mga mata ko yung engkanto anak. Marami namang mapapasyal ang iba. Gusto mo, doon tayo malapit sa dagat. Wika ni Tatay Juan. Hindi naman na nagsalita pa si Atan. Nakayuko lamang ito habang pinaglalaroan ang daliri sa paa. Makalipas ang ilang araw, hindi na nagpunta pa si Atan sa lugar. Pero sadyang napakakati ng mga paa ng binata. Kasalukuyang wala ang nanay at tatay sa tahanan. Sabay itong umalis papuntang bayawan at gabi pa ang balik. Kasagsaga ng malakas na ulan ng mga sandaling yun. Inisip ng bata na mas malalim ang tubig ngayon doon sa walog. Kung may tatanong, magaling lumangoy ang bata kaya gusto nito ng mas malalim. Hanggang sa napadaan ang kaibigan ni Atan na naliligo sa ulan. Kaya inaya niya ito doon sa walog. Subalit, ayaw namang magpunta doon ng kaibigan. Kaya mag-isa na lamang si Atan na nagpunta sa lugar. Nang makarating sa lawa, nakita ng bata na mataas nga ang tubig subalit madumi ito na tila kulay tsokolate. Ngunit kahit ganun pa man ang postura ng tubig, naging masaya si Atan. Makakaligo na naman ito sa lugar. Lumusong kagad ang bata. Nagpalangoy-langoy at pabalik-balik sa bawat dulo. Hanggang sa napagod na lamang ito. Humiga sa putik at tumingin sa kalangitan. Dinadama ng bata ang ulang pumapatak sa kanyang muka at manipis na katawan. Hanggang sa bigla na lang dumilim. Nakita ni Atan na may aninong dumungaw. Napabalikwas ang binata. Mabilis na gumapang papunta sa damuhan. Sinipat pa nito kung ano yung dumungaw sa kanya. Subalit wala naman maliban lamang sa anino mula sa malaking puno ng mangga. Napaisip ang binata na baka guni-guni lamang ito. Muling naligo ang binata. Tumawid sa kabilang bahagi na may makapal at masukal na kawayanan ang pwesto.
Hindi sumampa si Atan sa gilid dahil baka matinik ito sa kawayan. Nagpalutang-lutang lamang ang binata hanggang sa nakapansin siya ng gumagapang na pagong sa ilalim ng kawayan. Pinagmasdan niya itong maigi. Natuwa naman ang binata kaya pinisikan niya ito ng tubig. Nagtago naman ang pagong sa sariling katawan. Biglang napakunot ang mukha ni Atan. Paano ba naman? Yung bahay ng pagong ay nag-iiba-iba ang kulay. Nagiging dilaw, berde at lila. Hindi niya inalis ang tingin. Nag-antay na muling lumabas ang katawan. Subalit hindi na ito gumagalaw. Ilang sandali pa, marahang gumilid ang binata. Maingat na hinawi ang mga sanga ng kawayan hanggang sa tuluyan na siyang makasampa sa gilid. Nilapitan niya ang pagong. Dinampot at sinilip ang butas. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil wala namang laman at bahay lamang ito ng pagong. Teka, paano nangyari yun? Nakita ko pa nga kanina. Gumagapang pa nga eh. Wika ni Atan sa sarili habang kinakamot ang ulo. Ilang sandali pa, nakarinig ang binata ng mahinang pagtawa. Yun bang umeeko sa tenga? Ganun ang narinig ng binata at tila nang gagaling sa kanyang likuran. Kinabahan na si Atan ng mga sandaling yon. Marahan niyang ginilid ang mga mata, kasabay ng pag-ikot ng katawan. Maniwala man kayo sa hindi, halos sumabog ang ulo ng bata sa nakita. Isang taong kulay abo at halong itim ang balat. Patulis ang mukha nito. May berdeng mga mata at kulot ang buhok. Matulis ang tenga at may matangos na ilong. Nakahubad ito ng pang-itaas. May kung anong mga palamuti sa bahag. Malaki at matangkad ang tindig. Hindi nakagalaw ang binata. Nakadilat lamang ang mga mata at nanginginig ang labi. Doon lamang napagtanto. Totoo palang may nakatira sa lugar. Halos maiyak na si Nathan na mga sandaling yon. Hanggang sa bigla na lang bumuka ang bibig ng nilalang. May lumalabas na boses kaso hindi naman niya maintindihan. Hanggang sa ilang sandali pa, biglang naging malinaw ang mga sinasabi nito. Nakakaaliw kang tao ka. Gusto mo ba yan? Ibibigay ko yan sa'yo. Tutal mabait ka naman eh. At hindi kami nagagambala sa'yo. At salip, tuwang-tuwa pa. Minsan ka nang pinaglaruan namin. Subalit hindi mo naman napapansin. Wika ng elemento. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Atan. Naging maamo ang mukha ng nilalang sa kanyang harapan. Sino ba kayo? Engkanto po yung narinig ko eh. Tama po ba? Wika ni Atan. Natutuwa talaga ako sa iyo, tao. Ang pangalan ng lugar na ito ay Walog. Yon ang hukbo namin. Nagkataong kaparehas ng pangalan sa lugar na ito. Isa kaming uri ng mga engkanto. Pero tamawo madalas ang maitawag sa amin ng mga tao. Nagustuhan mo ba ang bagay na yan? Tugon ng tamawo.
Po, po, ayoko po. Baka kunin niyo po ang buhay ko eh. Muling wika ng binata. Kunin ba kamo? Hindi kami namiminsala ng tao. Mabuti ang pakikipag-ugnayan namin sa kanila. Ito ba yung may mga namatay dito? Kami ang napagbibintangan na isang katulad nyo naman din ang salarin. Tao na isang halimaw. Kung gusto mong malaman kung sino ang pumatay, tanggapin mo lamang ang bagay na yan. Magbibigay ito sa iyo ng kakaibang katangian. Sige na, mag-iingat ka. Pagpapaliwanag ng nilalang. Hanggang sa bigla na lamang itong naglaho. Kita sa mga mata ni Atan ang pagluha. Napabuntong hininga kasabay ng paghahawak sa magkabila ang tuhod. Hindi niya lubos akalain na nangyayari sa kanya ito. Doon lamang din nalaman ng binata na hindi totoo na engkanto ang kumukuha sa mga taong namamatay. At sa halip, tao lamang din ang may gawa. Nang mga oras na yon, humupa na ang ulan. Dinala ng binata ang bahay ng pagong sa pag-uwi. O, kamusta? Nakita kong nakikipag-usap ka sa kanya. Ano? Babalik ka pa ba doon? Tanong ni Tandang Berto. Ngunit hindi na kumibo si Atan. Nakatulala lamang ito at kita ang pamumutla ng muka habang naglalakad. Nga pala, hindi ko na ipahayag ang postura ng tahanan nila Atan. Tipikal na bahay lamang ito na madalas nakikita natin sa probinsya. Isang palapag, may sala at maliit na kwarto. Nakahiwalay ang kanilang hapagkainan sa likod na kung saan naroon ang abuhan. Balik tayo sa kwento. Nang makarating sa tahanan si Atan, hindi niya inaasahang dumating na pala ang mga magulang. Nagtataka pa ang dalawa kung bakit balisa ang binata. Kaagad naman nilang tinanong kung napano ito. Ngunit hindi nagsasalita si Atan. Hanggang sa napansin ni Tatay Juan ang hawak na bagay ni Atan. Napakunot ang mukha nito. Hinawakan ang kamay ng binata at sinabing saan nakuha ang bagay na yon. Dito pa lamang nagsalita si Atan. Sinabi niyang doon sa walog. Bigay sa kanya ng isang tamawo. Ngunit imbis na magalit ang ama, nanlaki ang mga mata nito at kita sa mukha ang pagkamangha. Sumaglit ng tingin si Tatay Juan kay Nanay Elisa. Nakita niyang naroon na ito sa kusina at nag-aasikaso. Anong sabi mo? Bigay sa'yo? Paanong nangyari yun? Pinagkalooban ka ng bertud? Tanong ni Tatay Juan. Oh, anong bertud, Tay? Bakit hindi kayo galit sa akin? Dapat pinalo niyo na ako, di ba? Tugon ni Atan. Anak, nararamdaman ko ang kargang dala mo. Ano ba talagang nangyari? Bakit ka ba nagpunta kasi doon? Ang sabi ko sa'yo, huwag ka nang pumunta. Pero hindi bale. Sige nga anak, ikwento mo nga sa akin ang lahat ng nangyari. Mungkahi ng ama. Isinalaysay naman ni Atan ang mga naganap, mga nakita at yung elemento. Sinabi din niya na hindi ang mga tamawo ang kumukuha ng tao kung hindi tao lamang din mismo. Kwantay,
Halimaw na tao daw po ang may kagagawan eh. Pagpapaliwanag ni Atan. Napatingin sa isang banda si Tatay Juan. Naisip na totoo ang sinasabi ng binata. Maaaring aswang nga ang may gawa. Ginagamit lamang ang lugar para hindi mapaghinalaan. Laganap ang aswang na mga panahong yun. Sa katunayan, kilala ito ni Tatay Juan. Pero hindi naman ang gagambala. Sinabihan nito si Ata na pagkaingatan ang nakuha. Ipinaliwanag din ng ama kung anong bisa nito. Malakas na pangdepensa sa kahit anong klima. Makakatagal sa tubig. Mabisang pangontra sa aswang at swerte sa buhay. Kaya hindi nagalit si Tatay Juan dahil sa mga katangiang nakuha ng anak. Naniwala naman si Atan dahil sinabihan din siya ng nagbigay na elemento sa kanya. Mula noon, tinuturuan na si Atan ng ama ng mga kaunting kaalaman ito. Pero palaging pinapayuhan ang binata na dapat wag maging sarkastiko, wag maging mayabang, manatiling mabuti at kung maaari ay wag ipaalam sa iba ang nakuhang bagay. Dahil maaaring magkaroon ng interes ang sinuman kapag naalaman ang katangiang meron si Atan. Kaya naman tuwing umaalis si Tatay Juan, sinasama niya si Atan para siya na lamang ang paghinalaang may gamit sa halip na yung binata. Hanggang sa isang araw, umugong muli ang balita na may namatay doon sa walog. Nag-aalala noon si Tatay Juan dahil wala si Atan sa tahanan. Dali-dali niyang pinuntahan ang lugar. Maraming taong nakikiusisa. Hanggang sa nakita ni Tatay Juan si Atan, nakatungtong sa isang puno ng mangga. Nakamasid sa mga nangyayari sa lugar. Ito talagang batang to. Pinag-aalala mo ko ah. Buwaba ka nga dyan. Bungad ni Tatay Juan. Pagkababa ni Atan, nagulat ang ama dahil napakaseryoso na mukha ng binata. Tinanong naman niya ito kung bakit. Sinabi naman ni Atan na isa sa mga tao na nakapaligid sa lugar ang pumatay sa natagpuang bangkay doon sa lawa ng walog. Nagpalingalinga si Tatay Juan. Subalit mga normal na manatao ang naroon. Hindi din pumipitik ang medalyong gawa sa sinukuan. Pero naisip niyang napakalakas ng pangdama ng binata. May tinititigan na isang lalaki si Atan. Sinuri ito ni Tatay Juan hanggang sa nakilala niya ito. Walang iba, kundi ang anak ng aswang na kilala ni Tatay Juan, si Lizardo. Naglakad ang binata papunta sa kinaroroonan nito. Ngunit pinigilan siya ng ama. Subalit hindi nakinig ang binata. Nakasunod lamang si Tatay Juan hanggang sa makalapit ang binata. Dito sumimple ang tatay ng tabi kay Lizardo. Hanggang sa biglang nagsalita si Ata na parang malaking tao. Kuya, ikaw ang pumatay no. Tandaan mo, sisingiling ka din sa mga ginagawa mo. Wika ni Atan. Hindi alam noon ni Tatay Juan kung bakit napakalakas ng kurisidad ng binata. Habang si Lizardo naman, tila nataranta ito. Hindi kumibo at mabilis na naglakad paalis sa lugar. Tay, patay na natin ang taong yan. Wika ni Atan. Kumunot ang muka ng tatay at tinapik ang binata sa balikat. Hinaan mo ang boses mo anak. Baka may makarinig sa'yo eh. Alam kong lumakas na ang pakiramdam mo at tumapang. Dahil yan sa bertud mula sa pagong. Pero baka naman iba ang salarin. Eh kung siya nga yung pumatay,
Hindi na sana siya nagpunta pa dito. Wika ni Tatay Juan. Basta po tay, siya palagi ang nakikita ko noon kapag naliligo kami sa lawa eh. Sino ba naman, di ba? Alam ko pong siya tay. Kung hindi natin pipigilan ng taong yon, malamang marami pa siyang mapapatay. Tugon ni Atan. Napailing na lamang si Tatay Juan. Tinapik muli ang binata at nagudyat ng tango. Ibig sabihin ay uuwi na sila. Pagkarating sa tahanan, hindi mapakali si Atan. Tila baliw na nagpabalik-balik ng lakad sa loob ng tahanan. Gabi na ng mga sandaling yon. O anak, ba't parang balisa ka? Anong problema? Tanong ni Nanay Elisa. Napansin nito ang ginagawa ng binata. Subalit si Tatay Juan na ang sumabat. Ayan, nagdadabog kasi yan Elisa. Gustong gumala eh. Hindi ko naman pinayagan. Pagpapalusot ni Tatay Juan. Pagkatapos nun, sinabihan nito ang binata na huminahon. Naiintindihan naman niya ang sitwasyon. Pero napakahirap ng iniisip ng binata. Tay, gusto ko pong may pagiganti yung batang namatay doon. Naging kaibigan ko kasi yun kahit papano eh. Wika ni Atan. Sinabi ko na nga 'di ba? Dapat pala hindi ko na pinalam sa iyo ang lahat eh. Alam mo bang ganyan din ako dati? Gustong gusto ko ang tumutugis na masasamang elemento. Kaso pinayuhan ako ng lolo mo. Uminahon at manatili akong kalmado. Wala kasi tayong ebidensya at hanggang sa pakiramdam lang eh. Ay naman itong batang ito. Pagpapaliwanag ni Tatay Juan. Hindi naman na nagsalita ang bata. Umupo na lamang ito sa mahabang upuang kawayan. Dumungaw sa bintana. Habang si Tatay Juan naman, pumunta sa kusina at ilang sandali lang. Nag-aya na itong maghapunan. Matapos yon ay nagpahinga na ang pamilya. Kinabukasan, hapon ng mga sandaling yon, nagpunta si Atan sa kaibigan. Nagpagawa ito ng trumpo. Uso pa ng mga panahong yon ang trumpo at sumasabay ang bata. Gabi na nang matapos ang pinapagawang laruan. Habang naglalakad pa uwi, binabaybay ni Atan ang daan na napakasukal ang gilid na may lampas taong damo. Hindi naman takot si Atan sa dilim. Maliban sa may dalang gamit, likas talaga sa binata ang pagiging matapang. Hanggang sa napansin niyang may nakaharang sa daan. Para itong malaking bato. Nagtataka naman ang binata dahil wala naman ito kanina. Papalapit ng papalapit si Atan. Hanggang sa nanlaki ang mga mata. Isa pala itong maitim na tao na nakadapa sa lupa. Nanlilisik ang mga mata. Umahangos at kitang-kita ng binata ang maputing ngiping nakausli at matutulis. Gumagapang ito papalapit sa kanya. Kinilabutan ang binata sa postura nito. Nakausli pa'y taas ang dalawang siko at nakatuwad habang gumagapang. Magpaganon pa man, hindi nasindak at natinag ang binata. Umatras ito ng bahagya. Nagpalinga-linga sa paligid at naghanap ng may ibabato sa nilalang. Ilang sandali pa, napatid ang paa ng binata dahilang tumama ito sa lupa. Nakita niyang bumibilis ang paggapang ng nilalang. Hanggang sa nadaganan siya nito. Pakilamero kang bata ka. Dapat pala, ikaw na lang ang pinatay ko noon.
Wika ng aswang. Dali-dali nitong kinalmot ang mukha ng bata. Subalit nanlaki ang mga mata ng aswang nang mawala ang ulo ni Atan. Nabitawan niya ang binata, pati ang kamay nito at paa ay nawala. Kaya yung mabagsik na aswang, nagmistulang tutang na bahag sa nasaksihan sa binata. Habang si Atan naman, nagtataka noon kung bakit natakot yung aswang. Pagtingin sa kanyang paa at kamay, nanlaki ang mga mata ng binata. Unti-unti itong tumutubo na galing sa maliit hanggang sa maging buong bahagi ng katawan. Ilang sandali pa, biglang nakarinig si Ata ng boses. Si Tatay Juan ito. Tumatakbo papunta sa likod ng aswang, kasabay ng paghataw ng itak. Tinamaan naman ng aswang. Halos mahiwalay ang ulo sa katawan at mabilis na binawian ng buhay ang nilalang. Matapos yon, iniangat siya ng ama para makatayo ng maayos. "Umuwi ka na. Ako na ang bahala dito, anak." Mungkahi ni Tatay Juan. Hindi naman na nagsalita pa si Atan. Kaagad na itong kumaripas ng takbo pa uwi. Nagtataka noon ang binata kung anong gagawin ng ama. At nang makauwi ang tatay sa tahanan, napansin niyang basang-basa ito ng tubig. Natanong naman ng binata kung bakit. "Nilagay ko siya sa lawa para isipin ng mga tao na namatay din yon doon. Inrasyonan ko na rin para hindi makabalik sa anyong tao. Nga pala, mabuti at nakaligtas ka. Anong nangyari? Pinuntahan mo yung bahay, ano? Naku ka talagang bata ka." Wika ni Tatay Juan. Ngunit sinabi naman ni Ata na hindi niya pinuntahan. Humarang lamang ito sa harapan at bigla siyang sinunggaban. "Tay, nagtataka nga ako eh. Kinalmot ako sa mukha kaso hindi naman ako tinamaan. Nakita ko pa nga yung mga kamay at paa ko. Parang sumuksok sa katawan ko." Tugon ni Atan. Ibinaliwanag naman ni Tatay Juan ang kabuuang bisa ng bertud ng pagong. Kung ano ang katangiang pisikal nito, yun din ang mangyayari sa may hawak ng bertud. Napagtanto ni Ata na totoo ang sinasabi ng ama dahil tila naging pagong din ito na kayang itago ang katawan. Kinabukasan, umalingaw-ngaw kaagad ang balitang may namatay na naman sa walog. Sumingit naman si Tatay Juan na maaaring ito ang salarin kung bakit may namamatay na tao sa lawa. "Malamang tinugis ito ng kung sinong biyasa, no? Sa tingin ko, nalaman na niyang aswang ang pumapatay sa lugar at hindi mga engkanto." Wika ni Tatay Juan sa mga tao. Yun ang lumaganap na balita sa buong lugar. Dahil mula noon, wala na ni isa pang namatay sa lawa na yon. Kahit araw-araw pang maligo ang mga bata sa lugar, wala nang sakuna na naganap. Pero sa mga nakakaalam sa mga nangyari, katulad ni Atan at tatay nito, nananatiling selyado ang kanilang bibig sa pagkwento sa naganap. Nanatiling lihim ito ng mag-ama. Dala nila ang karanasang ito sa habang buhay. Namuhay ng payapa ang pamilya. At paglipas ng marami pang taon, si Atan ang humalili sa panggagamot ng ama. At kalaunan, namatay ng dahil sa katandaan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay
Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Jeric. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Bicol. Napakahalaga at panandalian lamang ang buhay. Kaya sulitin natin ito sa pamamagitan ng paggawa ng mabuting gawa na mag-iiwan ng pangmatagalang epekto kahit wala na tayo. Bata pa lamang, si Jeric na ang inaasahan ng ama. Dahil ang tatay ay may sakit sa puso at ang nanay naman ay namatay nang siya ay isilang. Kaya tanging si Lolo Archie na lamang ang katuwang ng binata. Si Jeric ay tinawag na all-around worker sa kanilang lugar. Dahil sa kahit anong ipagawa na trabaho sa kanya, kaya nitong gawin para lamang kumita ng pera. Kahit na maghukay pa ito ng lupa. Napakasigasig ng binata at malaki ang pangarap sa buhay. Isa na doon ay ang maipagamot ang amang may sakit sa puso. Palagi naman itong pinagsasabihan ng lolo. Huwag abusuhin ang katawan dahil mahirap magkasakit. Lalo na't si Jeric lamang ang inaasahan ng pamilya. Isang araw, may matandang babae na nabunggo ng isang motorista. At kahit nagmamadali sa trabaho, kaagad naman itong tinulungan ni Jeric nang walang pag-aalinlangan. Nanay, ayos lang po ba kayo? May masakit po ba? Gusto niyo po dalhin na kita sa center? Para naman po matignan ng mga sugat na natamo niyo. Tanong ni Jeric. Inalalayan pa ng binata ang babae para makatayo. Maraming salamat iho sa pagtulong sa akin. Medyo masakit pa nga ang balakang ko eh. Kaya naman dalhin mo na lang ako sa bahay namin. Pero baka may gagawin ka. Ayos lang naman ako dito. Tugon ng matandang babae. Napakamot na lamang sa ulo ang binata. Ngunit mas mahalagang matulungan niya ang matanda dahil nasaktan ito. Ang totoo po niyan, Lola, papasok po ako sa trabaho eh. Pero ayos lang naman po. Mas mahalaga po sa akin ang kalagayan niyo. Tsaka kung iiwanan po kita dito na ganyan ang kalagayan mo, hindi rin naman po ako makakampante kaya ihatid ko na lang po kayo sa bahay niyo. Bukas na lang po siguro ako papasok ng trabaho. Muling wika ni Jeric. Kagad na tinulungan ng binata ang matandang babae. Sumakay ang dalawa sa tricycle upang makapunta sa bahay na matanda. Pagkarating sa tahanan nito, kaagad namang nagpasalamat ang matanda at sinalubong sila ng asawa ng babae. Maraming salamat nga pala iyo sa paghatid sa asawa ko. Nga pala, anong pangalan mo? Pumasok ka muna ng bahay namin na makainom ka man lang ng malamig na tubig. Wika ng asawa ng tinulungan ng binata. Ako nga po pala si Jeric. Taga-kabilang baryo lang po ako. Papasok po sana ako kanina sa trabaho nang nakita ko si nanay. Nabundol nga po siya ng isang motorista. Hindi po hinintuan eh. Kaya naman nilapitan ko po kagad para tulungan. Dadalhin ko po sana siya sa center eh. Kaso nga lang, ayaw ni nanay. Dito na lang daw po sa bahay niyo. Tugon ni Jeric. Ikinagagalak kong makilala ka, Jeric. Ako nga pala si Salvador. At ang asawa ko naman ay si Dolores. Pasensya ka na sa abala ha. Pero wag kang mag-alala. Dahil bibigyan kita ng pabuya sa pagtulong sa asawa ko. Wika ng matanda. Naku, wag na po. Tulong ko na lang po yun kay nanay. Tsaka mapapakiusapan ko naman po yung amo ko eh. Kaya hindi niyo na po ako kailangan mabigyan ng pabuya. Bukal po sa kalooban ko ang pagtulong ko kay Nanay Dolores. Tugon ni Jeric.
Hindi na nagtagal pa ang binata sa tahanan ng mag-asawa. Kaagad itong umuwi sa tahanan. Binigyan na lamang ni Salvador ng mga gulay at bigas ang binata na hindi naman natanggihan pa ni Jeric. Dahil kailangan nila na makakain sa araw na yon. Pagkatapos na magpaalam sa mag-asawa, dumaan sa trabaho si Jeric. Ngunit sa kasamaang palad ay kagad itong pinalitan ng amo. Sinubukan pang magpaliwanag ng binata, ngunit hindi nakinig sa kanya ang amo. Malungkot na naglalakad si Jeric pauwi ng tahanan. Laking pasasalamat nito dahil kahit papano may dala siyang pagkain para sa ama at lolo. Hindi na binanggit pa ng binata sa pamilya na natanggal siya sa trabaho dahil alam niyang mag-aalala na naman ang mga ito. Makalipas ang ilang araw, sinubukan ni Jeric na maghanap ng bagong trabaho pero wala itong nakuha. Kaya naman, nagpa-extra na lamang sa palengke ang binata para makauwi ng pera pambili ng kanilang makakain. Isang araw, habang nagbubuhat ng paninda sa palengke ng inekstrahan ng binata, muli niyang nakita si Nanay Dolores. Nagtataka naman ang matandang babae. Yun ang unang beses na nakita niya ang binata sa palengke. Kaya naman, matapos ng trabaho ni Jeric, dali-dali siyang kinausap ng matanda. Uy Jeric, masaya ako na muli kang makita. Kamusta ka na pala? Balita ko dito ka na nagtatrabaho sa palengke. At pa extra lang. Bakit? Anong nangyari sa dati mong trabaho? Wika ni Nanay Dolores. Nahihiya man sabihin, pero sinalaysay ni Jeric ang totoo sa matanda. Ang totoo po kasi niyan, Lola. Natanggal po ako sa trabaho matapos kitang tulungan. Sinubukan ko nga po magpaliwanag sa amo ko pero hindi niya po ako pinakinggan. Pero ayos lang po. May mga napasukan naman po ako dito sa palengke. Kaya hindi niyo na po kailangang alalahanin yun. Tugon ng binata. Meron kaming palayan at kailangan namin na magbabantay doon. May bahay na roon. Kumpleto sa gamit, baka gusto niyong lumipat ng pamilya mo. Nabalitaan ko ding nangungupahan lang kayo. Tulong ko na yon sa iyo at pasasalamat na din. Dahil sa ginawa mong pagsagip sa akin. Siguro kung hindi mo ako tinulungan, baka tuluyan na akong napahamak. Huwag kang mag-alala. Dahil magtatrabaho ka naman doon. Alam ko naman na hindi ka tatanggap ng kahit na anong tulong na ibibigay ko sa iyo. Kaya naman trabaho na lang ang ibibigay ko. At syempre, tirahan na rin para malapit sa iyo ang pamilya mo habang nagtatrabaho ka. Pagpapaliwanag ni Aling Dolores. Natuwa naman ang binata at hindi na ito tumanggi sa alok na matanda. Kaya ng araw na yon, kaagad na lumipat sa bagong bahay sila Jeric. Binigyan pa sila ng mga pagkain na mag-asawa. Sobrang bait na mga ito at labis na natuwa ang binata. Dahil sa wakas, malapit na siya sa pamilya habang nagtatrabaho. Hindi na niya kailangan pang mag-alala para sa ama. Nakahinga rin ng maluwag si Jeric dahil kahit papano, makakaipon na ito ng pera para sa ama upang maoperahan ito sa puso. Naging mas masipag si Jeric sa trabaho. Hindi nito binigo ang mag-asawa na kunin siya sa palayan. Tuwang-tuwa naman si Aling Dolores at Mang Salvador sa kasipagan ng binata. Matapos ang ilang linggong pananatili sa lugar, kasama ang pamilya sa palayan, nakaipon ang binata kaya naman bilang pasasalamat sa mag-asawa.
Nagluto ng kaunting handa si Jeric para sa ama. Dahil kaarawan nito at inimbitahan nito ang mag-asawang amo. Natuwa naman si Mang Salvador sa pag-imbita ng binata. Ngunit namangha ang mga ito lalo na nang matikman ang luto ni Jeric. Aba, napakasarap naman ng luto mo, Jeric. Nakakamangha ka naman. Bukod sa masipag napakagaling mo pang magluto at maalaga. Mapalad na mapapang-asawa mo. Alam mo, kagaya mo itong asawa ko eh. Kaya nga mapalad ako sa kanya. Wika ni Salvador. Maraming salamat po sa pagdalo ha. Kain lang po kayo. Wala naman pong ibang bisita kundi kayo lang po. Tugon ni Jeric. Kumain at nagkatuwaan ang mga ito. Matapos ang araw na yon, napadalas na ang pagbisita ng mag-asawa sa tahanan nila Jeric. Palagi ding pinaluluto ng mga ito ang binata. Hanggang sa naisipan ni Aling Dolores na magtayo ng karinderya. Kinuha nitong tagaluto ang binata. Sinasabi ko na sa inyo, magiging sikat itong karinderya dahil sa masarap na luto ni Jeric. Minana mo pa pala ang pagluluto kay Lolo Archie at kay Jojo. Nasa lahi niyo pala ang pagiging masarap magluto. Wika ni Aling Dolores. Nung bata pa kasi itong si Jeric, palagi siyang nanonood sa amin tuwing nagluluto kami ng tatay niya. Tugon ni Lolo Archie. O tama si Itay. Bata pa lang yung si Jeric. Palagi yan nanonood sa amin. Tsaka ang sabi niya pa nga sa amin noon, pangarap daw niya paglaki niya maging tagapagluto. At eto, natupad na nga. Dagdag ni Tatay Jojo. Masayang nagkwekwentuhan ang mga ito at natutuwa naman si Jeric na makitang masaya ang tatay at lolo. Oo, yun nga ang pangarap ni Jeric noon. Pero gusto niyang gawin yun sa sarili niyang negosyo. Sayang lang. At wala na ang nanay niya. Pangarap din noon na magluto at ibenta sa ibang tao kahit sa mababang halaga. Dahil mas importante sa kanya ay mapasaya ang mga makakatikim ng luto niya. Wika ni Lolo Archie. Naluha naman si Jeric na mga oras na yon. Hindi man lamang naabutan ng binata ang ina. Sobrang bigat ng dinadala ng binata dahil mula ng bata pa lamang ito. Sinisisi na niya ang sarili dahil sa pagkawala ng ina. Kahit hindi niya kasalanan ang bagay na yon. Matapos ang pag-uusap, natahimik na ang mga ito at bumalik sa kani-kanilang gawain. Naging abala ang mga ito dahil bigla na lamang dumagsa ang mga mamimili na hindi naman nabago sa mga ito. Labis ang tuwang nararamdaman nila dahil sa mga nangyayari. Hindi na nila namalayan ng oras dahil sa pagiging abala nila sa pag-asikaso sa mga mamimili. Pasado 2:00 na ng hapon nang umonti ang mga tao. Doon lamang kumain ang mga ito. Grabe, hindi na natin namalayan yung oras ah. Hindi na tayo nakakain kanina. Nakakatuwa naman. Parang dumoble yung dami ng namimili sa atin. Wika ni Jeric. Hindi naman yun nakakagulat pa, Jeric. Masarap kasi ang luto nyo. At bukod pa doon, napakaganda ng ating karinderya dahil sa disenyo ng asawa ko. Mukhang kailangan na natin ng mga bagong tauhan. Tugon ni Aling Dolores. Napansin ko din, mahal. Hindi na natin kinakaya ang mga customer na nagdaratingan at kumakain dito sa kalendarya natin. Kaya naman, para hindi tayo mapagod lahat,
Maghahanap ako ng bagong trabahador. Tsaka matanda na tayo para magsilbi sa mga kumakain. Lalo na itong si Lolo Archie. Tsaka itong si paring Jojo, abay. Bawal itong mapagod. Wika ni Mang Salvador. Nako, ayos lang po yun. Masaya nga akong tumutulong dito sa karinderya eh. Kahit papano, lumalakas-lakas ang katawan ko. Kaysa palagi akong nakaupo at nakahiga sa bahay. Nananakit lang lalo yung katawan ko eh. Tugon ni Jojo. Ako din. Ayoko sa bahay at mabuti pa dito. Kahit papano ay naiinat-inat ko ang katawan ko. Wala din naman kasi akong gagawin sa bahay. Kaya mas mainam na tumulong na lamang ako dito. Dagdag ni Lolo Archie. Bueno, sakto din naman na umuwi dito ang dalawa kong pamangkin. Binata ang mga yon. Kaya naman maaasahan din natin dito sa karinderya. Kapag dumating na sila, pansamantalang magpapahinga na muna kaming mag-asawa. Dahil may mga importante din kaming kailangang gawin. Bukod sa pamamalakad dito sa karinderya at mga lupain namin. Wika ni Mang Salvador. Sige po, mas pagbubutihin po namin dito. Para naman po pagkabalik nyo, mas marami pa ang mga customer na babalik dito sa atin. Nakakatuwa nga po sa pakiramdam eh. Nagiging kilala na tayo sa larangan ng pagluluto at napapasaya pa natin yung bawat kumakain. Ang sarap po sa pakiramdam na makitang nagugustuhan ng iba yung mga niluto ko. Wika ni Jeric. Matapos ang araw na yon, kagaya ng sinabi ng mag-asawa, huminto na muna ang mga ito sa pagtitinda. Ibinili na lamang kila Jeric ang karinderya. Naroon din naman ang dalawang pamangkin na mag-asawa na parehas masipag. Mas matanda ang mga ito kay Jeric. Matikas ang katawan at mabilis kumilos. Isang araw, habang abala ang lahat sa kani-kanilang gawain, si Jojo naman ay kausap ang isang babae. Nagtatawanan ang mga ito na ikinagulat ni Jeric nang mapansin niya. Nilapitan ng binata ang ama. Dito na nito pinakilala sa kanya ang babae. Oo anak, andiyan ka pala. Nga pala, ito nga pala si Helen anak. Bago lang siya dito sa baryo natin, kaya wala pa gaanong kakilala. Pagpapakilala ni Jojo, napatango na lamang ang binata sa sinabi ng ama. Magandang araw po. Ako nga po pala si Jeric. Kain lang po kayo. Masaya po akong makilala ka. Wika ni Jeric. Napakasarap ng luto mo. Sana may anak din akong kagaya mo. At asawa na kagaya ng tatay mo. Tugon ni Helen. Naku, wala pa po ba kayong anak at asawa? Sakto, wala din po akong nanay eh. Wika ni Jeric. Natawa naman si Helen sa sinabi ng binata sa kanya. Aba, pwede naman. Basta manliligaw muna itong tatay mo sa akin at kikilalanin ko muna siya. Wika ni Helen. Kung papayag ka bakit hindi? Parehas naman tayong walang asawa eh. Tugon ni Jojo. Napailing na lamang si Jeric. Bumalik na sa trabaho. Hindi na nito inistorbo pa ang dalawa. Ilang sandali pa, lumapit si Lolo Archie kay Jeric at nagtanong. Apo, sino ba yung kausap ng tatay mo? Ang saya-saya nilang tignan eh. Tanong ni Lolo Archie.
Si Ate Helen po bago lang daw po siya dito sa baryo. Walang kakilala. Mukhang nagustuhan ni tatay kaya iniwan ko na sila ng di may istorbo. Tugon ni Jeric. Aba po, mukhang tumibok na naman ang puso ng anak ko. Nakakatuwa naman kung ganun. Wika ni Lolo Archie. Bumalik na sa trabaho ang mga ito. Ilang araw pa ang lumipas ay napadalas na ang pagpunta ni Helen sa karinderya. Tuwang-tuwa naman si Tatay Jojo dahil palaging dumadalaw sa karinderya si Helen. Napapadalas ang paglabas ng mga ito at pamamasyal sa baryo. Kitang-kita ni Jeric na masaya ang ama. Kaya naman sinuportahan na lamang nila ito ni Lolo Archie. Nakita naman ng binata na mabuting tao si Helen. Kaya hindi na niya pinakialaman pa ang desisyon ng ama. Hanggang sa isang araw, isang magandang balita ang sinabi ni Tatay Jojo kila Lolo Archie kasama si Helen. Anak, kami na nga pala ni Helen. Sinugot na niya ako Ngayon lang. Masayang wika ni Jojo. Natuwa naman ang maglolo sa balitang sinabi sa kanila ni Jojo. Naku, nakakatuwa naman at may bago na akong nanay. Nga po pala, anong balak nyo? Titira po ba kayo sa bahay? Maluwag naman po doon May sariling kwarto si tatay kaya naman pwedeng-pwede po kayo sa bahay namin. Tsaka may balak po ba kayo magpakasal ni tatay? Tanong ni Jeric. May sarili naman akong bahay, Jeric. Pasensya na, pero ayoko kasing nakikisuob sa bahay ng iba. Lalo na at meron naman akong tirahan. Doon na lang kami siguro maninirahan ng tatay mo. At pwede naman dumalaw-dalaw na lang kayo. Isa pa nakakahiya naman kung titira kami sa inyo. Hindi ba dadagdag pa kami sa sakit ng ulo mo? Tugon ni Aling Helen. Tungkol naman sa kasalan, pag-uusapan pa namin ni Helen yan Pero darating din tayo sa puntong yan. Pero sa ngayon, ipagdiwang na muna natin ang unang araw ng pagiging magkasintahan namin ni Helen. Salamat dahil pinapasok mo ko sa buhay mo, Helen. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong binigay mo sa akin, Helen. Dagdag pa ni Jojo. Nag-usap-usap pa ang mga ito. Hanggang sa napag-isipan ni Jeric na magluto para sa pagdiriwang. Bigla namang dumating ang mga amo ng binata. Aba, napakasaya niyo Anong meron? Nawala lang kami ng ilang araw may hindi na kami nalalaman. Tanong ni Aling Dolores habang nakangiti. Naku, nandyan na po pala kayo. Sakto po ang dating nyo. Nagdiriwang po kami ng unang araw ng pagiging magkasintahan ni tatay at ni Nanay Helen Nga pala Nanay Helen, siya nga po si Aling Dolores at Mang Salvador. Sila po yung amo namin dito sa karinderya. Nga po pala, siya po yung kinikwento ko sa inyo na nililigawan ni tatay. At sa wakas sinagot na po siya. Tugon ni Jeric. Kung ganon, kailangan may pagdiwang natin ang araw na ito. Magluto ka na, Jeric, ng masarap na putahe. Magpapakain tayo sa mga regular nating customer. Tugon ni Salvador. Natuwa naman si Mang Jojo at si Aling Helen sa pagiging mabuting tao na mag-asawa. Matapos makapaghanda, sabay-sabay kumain ang mga ito. Nabigay din sila ng pagkain sa mga regular na customer na ikinasaya ng mga tao. Matapos ang araw na yon, lumipat na si Jojo ng tahanan. Nagkikita pa rin naman ang pamilya sa tuwing pumapasok sa trabaho si Jojo. Hanggang sa lumipas ang mga araw,
Sobrang saya ni Mang Jojo kasama si Aling Helen. Samantala, napansin naman nila Aling Dolores at Mang Salvador na tila pumapayat si Mang Jojo. Kaya naman, kaagad nila itong sinabi kay Jeric. Napansin ko nga din po yung pangangayayat ni tatay eh. Ang sabi niya naman sa akin, kumakain naman daw po siya sa tamang oras. Iniinom naman po niya ang lahat ng gamot niya. Kahit nga po si Nanay Helen nagtataka din po sa biglaang pagpayat ni tatay. Inaalagaan niya nga po daw na mabuti. Tugon ni Jeric. Simula nung nagsama sila ni Helen, nagkaganyan na ang tatay mo. Hindi ba dapat mag-alala ka at ipatingin na muna sa doktor ang tatay mo? At isa pa, kakaiba talaga yang si Helen. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lamang ang pagiging masikreto at misteryosa. Wika ni Aling Dolores. Dayuhan lang dito sa baryo natin si Helen. Dapat kinilala niyo muna siyang mabuti. Pero ano bang magagawa ko? Pasyon niyo naman yan. Huwag kang mag-alala. Dahil may gagawin ako para malaman natin kung sino ano ang dahilan ng biglaang pagpayat ng tatay mo. Hindi naman sa nangingialam kami pero iba talaga ang pakiramdam ko sa babaeng yan sinuportahan ko lang naman yung tatay mo. Nakita kong masaya siya Pero nung unang kita ko pa lang kay Helen, iba na kaagad ang pakiramdam ko sa kanya. Para bang may sikreto siya na hindi natin malaman. Dagdag ni Mang Salvador. Sa katunayan, ang mag-asawang Aling Dolores at Mang Salvador ay kapwa mga manggagamot sa probinsya. Ngunit sa baryong nilipatan, walang nakakaalam ng tunay nilang pagkatao. Matapos ang araw na yon, kaagad na gumawa ng paraan si Mang Salvador upang matukoy kung ano ang sanhi ng biglaang pangangayayat ng tatay ni Jeric. Ngunit bago pa man malaman ni Mang Salvador ang sanhi ng pagpayat ni Jojo, bigla na lamang itong binawian ng buhay. Labis namang nalungkot si Lolo Archie, lalo na ang naiwang anak na si Jeric. Pansamantalang isinarado ang karinderya para magkaroon ng oras sila Jeric na paglamayan ang kanilang mahal sa buhay. Lahat ay nagulat sa nangyari dahil napakalakas pa ni Jojo nang huli nila itong makausap. Kaya nagulat na lamang ang mga ito nang biglang tinawag sila ni Aling Helen dahil inatake na sa puso si Jojo at dinala sa pagamutan. Hindi na nag-usisa pa si Jeric. Masakit para sa kanya ang pagkawala ng ama. Ngunit pagkatapos ng isang linggong paglalamay, sinabi ni Aling Helen na iuuwi niya ang bangkay ng asawa sa tahanan. Doon na lamang niya ito ipapalibing. Nakagad namang hindi pinabura ni Jeric. Kaya naman, nagsimula ng magtalo si Aling Helen at ang binata. Ako na ang asawa ng tatay mo. Karapatan ko kung saan siya ililibing. Gusto ko na maalala siya palagi at sa tuwing maiiyak ako. At gusto ko pupuntahan ko ang puntod niya. Kaya naman sana, respetuhin niyo ang desisyon ko. Dahil yon din ang gusto ng tatay mo. Wika ni Aling Helen. Kaya wala nang nagawa si Jeric. Dahil ito ang huling kagustuhan ng ama. Matapos ang huling lamay, inuwi na ni Aling Helen sa tahanan ang bangkay ni Jojo. Ngunit kagad namang sinabi ni Mang Salvador sa binata ang tungkol sa natuklasan. Pasensya na Jeric kung ngayon lang kami nakapunta dito sa bahay niyo at hindi kami nakadalo sa lamay ng tatay mo. Marami kaming inasikaso at isa na doon ang pagtuklas sa tunay na pagkatao ni Helen. Alam na namin na nasa kanya ang bangkay ng tatay mo. Kaya ngayon pa lang, habang hindi pa siya nakakalayo,
Kunin na natin ang bangkay ng tatay mo. Huwag kang papayag dahil aswang si Helen. Wika ni Mang Salvador. Nagulat ang binata sa sinabi ng matanda. Pero naniwala ito. Dahil alam naman ni Jeric na hindi magsisinungaling sa kanya ang mag-asawang amo. Lalo na't mas kilala niya ang mga ito kumpara kay Helen. Kaya ng mismong araw na yon, kaagad nagpunta sa tahanan nila Helen si Mang Salvador, maging si Aling Dolores. Kasama ang mga pamangkin ng mga ito maging si Jeric. Pagkarating sa tahanan ni Helen, laking gulat ni Jeric dahil walang kailaw-ilaw sa tahanan. Kaagad namang kumilos sila Aling Dolores. Dali-daling pumunta ang mga pamangkin sa likod bahay. Habang si Aling Dolores naman, nagpunta sa may bintana. Naiwan sila Mang Salvador at Jeric sa pintuan ng tahanan. Dito na sumigaw si Mang Salvador. Helen! Lumabas ka at harapin mo kami. Alam na namin ang tunay mong pagkatao. Kaya naman, huwag ka nang magtago pa sa loob ng bahay mo. Sigaw ni Mang Salvador. Ilang sandali pa, lumabas si Aling Helen at magalang itong humarap kila Jeric. Ano po bang kailangan niyo sa akin? Nagpapahinga na ako. At bakit nanggugulo kayo ng ganitong oras? Hindi niyo ba alam na oras na ng gabi? Pagpahingayin niyo naman yung mga tao. Wika ni Aling Helen. Huwag mo na kaming linlangin, Helen. Alam na namin ang tunay mong pagkatao. Huwag ka nang magtago sa mukhang yan. Muling wika ni Mang Salvador. Binuhusan ng langis si Helen kaya naman lumabas ang tunay na itsura ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Jeric nang magbago ang anyo ni Helen. Napatras pa ito ng bahagya. Dali-dali namang nag-usal ng orasyon si Mang Salvador. Napaatras si Helen. Pumasok ito ng tahanan. Kaagad namang sinundan ito ni Jeric at ni Mang Salvador. Nakita ng dalawa na buhat-buhat ni Helen ang bangkay ni Mang Jojo. Balak pa sana nitong tumakas sa may bintana. Ngunit napatras ito na makita si Aling Dolores. May hawak itong buntot pagi. Mula naman sa likuran ng tahanan, pumasok ang dalawang pamangkin ni Mang Salvador. Hindi na alam ni Aling Helen kung ano ang gagawin. Napasigaw na lamang ito sa galit. Sinubukang iangat at itakas sa bubungan ang bangkay ni Mang Jojo. Ngunit bigla na lang bumigat ang bangkay. Dahil nilagyan pala ito ni Aling Dolores ng anting-anting. Kaya naman hindi na ito mabuhat ni Aling Helen. Nabitawan naman ng aswang ang bangkay ni Mang Jojo nang makita ang anting-anting na nakasuot sa leeg ng patay. Gumapang ito pa itaas ng bubong. Inatake sila Jeric ngunit mabilis ang pagkilos ni Mang Salvador. Kaagad na hinagis ng isa sa mga pamangkin ang kutsilyo sa matanda. Napasigaw sa sakit si Aling Helen dahil kaagad itong natamaan sa tagiliran. Wala na itong nagawa kundi ang bumaba. Kaya naman kaagad itong tinali ni Aling Dolores gamit ang hawak na buntot pagi. Nagpupumiglas pa ang aswang, pero hindi nito magawa na matanggal ang pagkakatali sa kanya. Dahil bukod sa init ng buntot pagi sa katawan, nagbitaw din ng mga orasyon si Mang Salvador. Ilang sandali pa, susunugin na sana nila Jeric si Aling Helen. Ngunit bigla na lamang may dumating na dalawang aswang. Kaya naman nakatakas ang mga ito. At para masiguradong hindi napalitan ang bangkay ng ama ni Jeric, idinaan nila ito sa bintana. Laking pasasalamat naman ng mga ito
dahil hindi na naitakas pa ang bangkay ni Jojo. Masakit man para sa binata na hindi napatay ang pumatay sa ama. Ngunit masaya naman ito na kahit papano, nagawa pa rin niyang mabawi ang katawan ng ama. Ipinalibing na lamang niya ito sa sementeryo. Ngunit hindi man niya napatay si Helen. Nagbigay aral naman kila Jeric ang nangyari sa ama, na wag basta-basta magtitiwala kung kani-kanino, lalo na kung hindi ito lubusang kilala. Nagpapasalamat nga po pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Ang opinyon ko lamang po sa kwento, huwag agad maniniwala sa ganda ng itsura o bait ng isang tao. Kilalanin natin muna ito bago mahalin at sumabak sa isang relasyon. Huwag madaliin ang mga bagay-bagay. Idaan sa mahaba man, pero tamang proseso. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.